Mga kababalaghan at katatakutan, ako si Baltasar at maraming salamat sa inyong pagtutok sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe, mga kaibigan ng dilim, para sa walang humpay na daloy ng mga orihinal na kwentong katatakutan sa wikang Tagalog na hatid ko sa inyo sa bawat upload. Sa gabing ito, sumama kay Alexa habang siya ay nagbubukas ng isang aparador na maghahayag ng isang nakakakilabot na lihim, mga bagay na hindi niya inaasahang maglalantad ng isang diwa na nagtatago sa kanyang maliit na kondo. Maghanda at makinig habang ang simpleng paglilinis ay nauwi sa isang serye ng mga pangyayaring magtatanong sa iyo. Hanggang saan ang iyong katapangan sa pagharap sa mga misteryong hindi maipaliwanag? Sa gitna ng ingay at pagmamadali ng mga tao sa mataong kalye ng Makati, tahimik na pumasok si Alexa sa kanyang maliit na condo unit. Ang espasyo ay masikip, ngunit puno ng mga libro at gadgets, isang malinaw na indikasyon ng kanyang pagiging masipag na estudyante ng IT at Digital Arts. Habang nag-aaral siya, ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang napadako sa itaas ng aparador, ang tanging lugar sa kanyang tirahan na tila isang blangkong pahina sa kanyang abalang buhay. Napabuntong hininga siya, iniisip ang lahat ng dapat niyang gawin. Isang sulat mula sa building administration ang biglang dumating, nagbabalita ng nalalapit na inspeksyon. Kinabahan si Alexa, alam niyang maaaring magmulta siya dahil sa kalat na hindi niya maayos-ayos dahil sa kanyang abalang schedule. Sa pagmamadali, binuksan niya ang itaas ng aparador at doon itinago ang mga maruming tumbler. Nagtataka sa sarili kung bakit hindi niya ito nagamit noon. Ang lugar na iyon ay tila may sariling isip na ayaw magambala. Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na si Alexa. Nagsimula siyang maglinis ng buong kondo, pinupulot ang bawat kalat at sinisigurong walang makikitang dumi si Ginoong Ramos. Ang masungit na building administrator ay dumating na may mataray na ekspresyon, ngunit sa huli ay napangiti rin siya sa kalinisan ng unit at umalis na walang multang ipinataw. Nakahinga ng maluwag si Alexa, ngunit ang kanyang ginhawa ay panandalian lamang. Pagkalipas ng inspeksyon, hinanap ni Alexa ang mga tumbler para magamit, ngunit hindi niya ito matagpuan. Nag-umpisa siyang mag-alala, nagtataka kung saan napunta ang mga ito. Ang kanyang paghahanap ay tila isang walang katapusang labirinto. At sa kanyang pagod at pagkalito, hindi niya mapigilang magtanong sa sarili, saan nga ba napunta ang mga iyon? Ang misteryo ng nawawalang mga tumbler ay nagsisimula pa lamang na magbukas ng pinto sa isang mas malalim at mas madilim na hiwaga na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa ilang oras na paghahanap ni Alexa sa mga tumbler, halos mabaliw siya sa pagbukas ng bawat drawer at pagsilip sa bawat sulok ng kanyang maliit na condo unit. Pawis at pagod ang bumalot sa kanya, ngunit wala pa rin siyang makitang bakas ng mga nawawalang lalagyan ng inumin. Ang mga tumbler na iyon ay tila naglaho na parang bula. Sa pagod at pagkalito, bumagsak ang katawan ni Alexa sa kama at sa ilang sandali pa ay tuluyan na siyang nakatulog. Hindi nagtagal, isang malakas na kalabog ang nagpagising sa kanya mula sa sala. Dali-dali siyang tumayo at tinungo ang pinanggalingan ng ingay. Tumambad sa kanya ang mga tumbler na nagkalat at basag sa sahig. Ang mga piraso ay kumikinang sa kalinisan na tila hinugasan ng isang hindi nakikitang kamay. Nanginig ang kanyang katawan sa takot at pagtataka. Naisip ni Alexa na mag-eksperimento. Kinuha niya ang ilang piraso ng papel at isa-isang isinulat ang tanong na sino ka? Bago niya inilagay ang mga ito sa misteryosong espasyo sa itaas ng aparador.
Ang kanyang puso ay kumakabog sa kaba habang hinihintay ang magiging resulta ng kanyang ginawa. Habang nagkakape si Alexa kinabukasan, isa-isang nahuhulog ang mga papel mula sa aparador. Sa bawat isa, may lumilitaw at nawawalang mensahe na tila sinulat ng isang hindi nakikitang tinta. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang saksi sa kakaibang pangyayari. Sa paglipas ng oras, isang kakaibang lamig ang gumagapang sa kanyang balat at ang pakiramdam na may ibang presensya sa kanyang paligid ay lalong nagpatindi ng kanyang takot. Kinuha ni Alexa ang kanyang notebook at nagsimula siyang magtala ng mga mensaheng lumalabas sa mga papel. Habang sinusulat niya ang bawat salita, napansin niyang tila may pattern ng mga ito, isang pattern na nag-uumpisa ng bumuo ng isang mas malalim na misteryo. Ang bawat mensahe ay parang piraso ng puzzle na unti-unting nagbibigay ng hugis sa isang nakakakilabot na larawan. Ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay tila naghihintay lamang sa pagbukas ng isang pinto patungo sa hindi maipaliwanag na kadiliman. Gabi-gabi, walang pagod na nakikipagtalastasan si Alexa sa diwa. Ang bawat sagot na kanyang natatanggap ay tila walang saysay at walang direksyon, parang mga piraso ng isang palaisipang walang kabuuan. Ngunit hindi siya sumuko. Isang gabi habang pinag-aaralan niya ang mga sagot, napansin niya ang isang kakaibang pattern. Ang mga unang letra ng bawat sagot kapag pinagsama-sama ay bumubuo ng isang pangungusap. Sa pagkakasunod-sunod ng mga letra, nabuo ni Alexa ang nakakakilabot na mensahe. Kailangan ko makalabas. Isang malamig na kilabot ang dumaloy sa kanyang likuran at parabang may mga mata na nakamasid sa kanya mula sa dilim. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Inangat ni Alexa ang papel at binasa ang mensahe ng malakas. Sa sandaling lumabas ang mga salita mula sa kanyang bibig, biglang bumalot sa kanya ang dilim. Ang hangin sa paligid ay tila naging yelo at naramdaman niya ang pagkakalunod sa isang malamig na anino. Ang kanyang sigaw ay binalot ng katahimikan at ang liwanag ng kanyang condo unit ay unti-unting nilamon ng kadiliman. Nagising si Alexa sa loob ng madilim at masikip na espasyo sa itaas ng aparador. Ang kanyang katawan ay hindi na katulad ng dati. Napagtanto niyang siya ay naging diwa na lamang, isang aninong nakakulong sa kanyang sariling tahanan. Sa labas, merong impostor na kamukha niya na kumikilos at nagpapakilalang siya. Nakilala niya ito bilang si Regina, na tila walang kamalay-malay ang mga kaibigan at kaklase ni Alexa sa naganap na pagpapalit. Isang araw, iniwan ni Regina kay Alexa ang isang kwaderno. Marahil ito ay paraan ng impostor upang idokumento ang kanyang karanasan o isang lalagyan ng mga saloobin at plano. Dito, nag-umpisa si Alexa na isulat ang lahat ng kanyang nararamdaman at ang kanyang mga plano. Sa bawat pahina, isinulat niya ang kanyang karanasan, ang kanyang takot at ang kanyang pag-asa. Sa pag-asang may makakita at makakabasa ng kanyang mga isinulat niya ang mga salitang, "Kailangan ko makalabas," na may panalangin na sana'y mayroong isang tao na makakatulong sa kanya na mabalik sa kanyang normal na buhay. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang pag-asa ay tila nagiging isang mahinang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang kwaderno ay magsisilbing susi sa isang mas malaking misteryo na naghihintay na mabunyag. Mga kaibigan ng dilim, sa bawat sulok ng ating mundo, may mga lihim na naghihintay na matuklasan.
Ngunit mag-ingat, hindi lahat ng lihim ay dapat panghimasukan. Salamat sa inyong pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutan ang like at subscribe para sa mga nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan, at tandaan baka sa susunod na pag-upload ang iyong kwento na ang ating tuklasin. Magkita-kita tayo sa dilim ng gabi.